Please don't forget to like and share mga idol, and allow please don't skip the ads. Thank you. Kabanata 1021, karapat-dapat ka pa ba? 300 nangungunang eksperto ang handang bumalik sa Jingdo kasama si Chin Yu. Sa pagkakataong ito, hindi lang gusto ni Chin Yu na patagin ang Jingdo Martial Arts Association, gusto din niyang patagin ang pangalawang Secret Realm. Isang grupo ng mga tao ang sumunod sa likod ni Chin Yu sa isang kahangahangang paraan at dumiretso sa Jingdo. Nakasuot sila ng itim na damit. Sa likod ng itim na damit, dalawang malalaking salita ang nakasulat, Heaven Gate. Tuldok tuldok tuldok. Mayroong dalawang martial saint na namamahala sa Martial Arts Association sa Jingdo. Kahit na naibalik si Gu Xinghe, hindi ito nangangahulugan na sumuko na sila. Pinlano lang nilang tumahimik pansamantala. Sa lihim na kaharian. Ang mukha ni Gu Xinghe ay puno ng ayaw. Ang kanyang isip ay puno ng mga pag-iisip kung paano papatayin ang kanyang daan pabalik. Sa sandaling ito, pumasok si Gu Zizhen mula sa labas ng pinto. Nang makita niya si Gu Zizhen, nagmamadaling tumayo si Gu Xinghe at sinabing, "Tay, gusto mo akong bumalik, ay? Manahimik ka." Pinutol ni Gu Zizhen si Gu Xinghe. Malamig niyang sinabi, "Alam mo ba kung ano ang priority natin ngayon?" Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Syempre, kailangan nating patayin ang daan pabalik. Kill our way back my ass." Agad na nagalit si Gu Zizhen. Ang dahilan kung bakit hinayaan kitang umalis sa pangalawang Mystic Realm ay para maging martial saint ka sa lalong madaling panahon. Sa huli, napakaraming oras ang nasayang mo sa walang ginagawa. Agad na natahimik si Gu Xinghe. Matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa Martial Saint Realm sa napakatagal na panahon. Imposibleng makapasok sa Martial Saint Realm sa isang mababang antas ng lihim na lugar. Huminga ng malalim si Gu Zizhen. Ngayon, hindi ka lang nabigo na makapasok sa Martial Saint Realm, naging kasumpas-sumpa ka at nawalan ka pa ng karapatang ipakita ang iyong mukha. Medyo natarante rin si Gu Xinghe. Kung hindi siya makakabalik sa kasalukuyang mundo, nangangahulugan ito na siya ay ma-stuck sa half-step Martial Saint Realm forever. Tay, ikaw. Kung gusto mo akong bumalik, tiyak na magiging low profile ako. Nag-aalalang sabi ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Sinabi ni Gu Zizhen na may madilim na mukha, bumalik ka. Napukaw mo na ang galit ng publiko, paano ka makakabalik? Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Gu Xinghe na may halong gulat. Taglit na natahimik si Gu Zizhen at malamig na sinabi, "Nag-apply na ako sa mga nakatataas na pumunta ka sa unang lihim na lugar para magsaka. Huwag kang babalik hanggat hindi ka naging martial saint." Ang unang lihim na lugar. Biglang kumislap ang mga mata ni Gu Xinghe na may kislap na liwanag. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatataas ay nasa unang lihim na lugar. Sinabi na ito ay isang tunay na mundo. Mag-impake ka at humanda sa pag-alis, malamig na sabi ni Gu Zizhen. Salamat, tatay. Nasa sabik na sabi ni Gu Xinghe. Babalik ako para makita ka pagkatapos kong maging isang martial saint. Ikinaway ni Gu Zizhen ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, hindi nila namalayan na ang palm na ito ay magpakailanman. Tuldok tuldok tuldok. Sa paanan ng 5 bundok. Ito ang lugar kung saan ginanap ang peregrinasyon. Hindi lamang maraming mga emperador ang umakyat sa bundok na ito, marami rin ang mga nagmaster ng martial arts ay tumigil din dito. Ngunit ngayon, tinanggap ng 5 bundok ang maraming martial artist. Ang mga martial artist na ito ay hindi lamang nanggaling sa Mystic Realm, kasama rin nila ang isang malaking bilang ng mga kontemporaryong martial artist. Bakit ang daming tao ngayon? Parang selyado ang harapan. Hindi ko alam. Nabalitaan ko na may dumating na malaking shot dito. Ang ilang mga turista ay nag-usap sa mahinang boses na may kakaibang ekspresyon. Samantala, maraming martial artist ang tumitingin sa tuktok ng bundok na may komplikadong mga ekspresyon. Sa palagay ba ninyo ay talagang makakatuntong si Qiao Zun sa Martial Saint Realm? May nagkomento. Kung siya ay pumasok sa Martial Saint Realm, siya ang magiging unang kabataang henerasyon na tumuntong sa Martial Saint Realm. Tama. Sa karakter ni Qiao Zun, kapag naging Martial Saint na siya,
tiyak na magpapakilos siya ng bagyo ng dugo. Ang mga alagad sa lihim na kaharian ay walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga ibon ng isang balahibo. Gayunpaman, ang mga alagad ng kasalukuyang henerasyon ay bahagyang nag-aalala. Ang Kiaozu na ito ay hindi isang mabait na tao. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, mababa ang tingin niya sa mga martial artists sa kasalukuyang panahon. Ads by Pop Future. At nang ang mga alagad ng lihim na kaharian ay tumuntong sa kasalukuyang panahon, siya rin ang unang taong nagdulot ng hidwaan. Tulad ng lahat ay nag-uusap, ang martial saint mapalad na ulap ay kumikislap sa kalangitan. Nang makita nila ang malaking tagpi ng mapalad na ulap, maraming turista ang hindi napigil ang magpakita ng mga kakaibang ekspresyon. Napakagandang ulap. Mukhang ilang beses na itong lumitaw ngayong taon. Anong klaseng tanda ito? Katapusan na ba ng mundo? Hindi ba ito hinulaan ng mga eksperto? Ang mga turistang hindi alam kung ano ang nangyayari ay sunod-sunod na inilabas ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Gayunpaman, maraming mga martial artist ang may iba't ibang iniisip sa kanilang isipan. Tapos na. Ang Kiaozu na ito ay talagang magiging isang martial saint. Kung magiging martial saint siya, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong mag-stand out. Naaalala ko na sinabi ni Kiaozu noon na kapag naging martial saint na siya, papatayin niya ang lahat ng martial artist sa mundo. Sa madaling salita, kapag naging martial saint na siya, hindi niya papayagan ang sinumang martial artist sa mundo na maging martial saint. Ang mga salita ng isang martial saint ay masyadong makapangyarihan. Ang mga mapalad na ulap sa kalangitan ay unti-unting nagkalat at napalitan ng maitim na ulap. Ang maitim na ulap ay nagdudulot ng makalangit na kapigatian at malapit ng bumuhos anumang oras. Boom! Tinagtagal, ang unang makalangit na kapigatian ay bumaba tulad ng 3,000 pilak na talon. Kung hinuhusgahan mula sa sukat ng makalangit na kapigatian na ito, ang lakas ni Kiaozu ay talagang hindi karaniwan. Oo naman. Kung tutuusin, isa siyang genius na disipulo. Inaasahan ko lamang na siya ay masasaktan hanggang sa kamatayan ng makalangit na kapigatian. Ang makalangit na kapigatian pagkatapos ng makalangit na kapigatian ay gamulong na parang paghiwalayin nila ang mundong ito. Ngunit ang nakakagulat ay kahit na may ganitong sukat ng makalangit na kapigatian, ang bundok ng 5 taluktok ay hindi nasira. Parang may malabong porma sayon na nagpoprotekta sa buong bulubundukin. Ang una. Ang pangalawa. Sa isang kisap mata, tinanggap na ni Kiaozu ang ika-8 makalangit na kapigatian. Ang laki ng makalangit na kapigatian ni Kiaozu ay hindi maiwasang maging sanhi ng pagbuntong hininga ng lahat. Ang ganitong sukat ay talagang lampas sa aming imahinasyon, sabi ng isang tao sa mahinang boses. Ads by Pop Future. Kung siya ay magiging isang martial saint, natatakot ako na mas malakas pa siya kaysa sa mga lumang martial saint na iyon. Kasabay ng mga alon ng nakakabinging tunog, natapos ang makalangit na kapigatian. Ang madilim na ulap sa kalangitan ay dahan-daang nagkalat, na nagpapakita ng asul na kalangitan at puting araw. Nakatitig ang lahat sa tuktok ng bundok, at halos nasa lalamunan ang kanilang mga puso. Hahaha. Hindi nagtagal, isang mapangahas na tawa ang nagmula sa taluktok ng bundok. Ang boses na ito ay naglalaman ng panloob na lakas, at ito ay yumanig sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nakita nila ang isang binata na lumitaw sa tuktok ng bundok. Tumingin siya sa lahat at tumawa ng nakakaloko. Ngayon, ako, si Kiaozu, ay tumuntong sa martial saint realm. Lahat kayo ay dapat igalang ako. Ang mga sumusuway ay papatayin ng walang awa. Ang maraming martial artists sa ibaba ay nanatiling tahimik, ngunit nakaramdam sila ng labis na pagkabalisa. Patuloy na sinabi ni Kiaozu, mula sa araw na ito, ako ay isisilang na muli at magiging isang santo. Sa loob ng ilang araw, aking dodominahin ang isang lugar at palibutan ang lupain bilang isang hari. Kayong lahat, lumuhod. Habang nagsasalita siya, mabilis na kumalat ang isang nakakatakot na pressure. Ang martial saint at martial marquis ay isang hindi malulutas na bangin. Sa ilalim ng pressure na ito, maraming martial artist ang nagsimulang manginig at ang kanilang mga binti ay hindi maiwasang manginig. Congratulations!
Congratulations young Master Kiao for stepping into the martial saint realm. May unang nag-react at nagmamadaling sumigaw. Si Young Master Kiao ang unang tao ng nakababatang henerasyon na pumasok sa martial saint realm. Siya talaga ang numero unong henyo. Ano yan Jinyao? Juan Guqiong, lahat sila ay karaniwang tao lang. Mula ngayon, ang numero unong henyo ay si Young Master Kiao. Hahaha, well said. Hindi napigilan ni Kiao Zun na tumawa ng baliw sa pambobola ng lahat. Nakalimutan na niya ang kanyang anyo. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao at malamig na sinabi, ngayon, ipakikita ko sa inyong lahat kung gaano ako kalakas pagkatapos maging isang martial saint. Itinaas ni Kiao Zun ang kanyang kamay at gumawa ng selyo sa kanyang isip. Isang magaspang na pulang ilaw na parang bundok ang namuo sa kanyang palad. Ang mga agos ng pagpatay sa chi na kasing kapal ng madilim na ulap ay tumama sa puso ng lahat. Ang pressure na iyon ay tumago sa kanilang mga buto. Ito ay isang tunay na pamamaraan ng pagpatay. 10,000 batis ng panloob na chi ang namuo sa kanyang palad at sa wakas ay umunlad sa kaharian ng mga bundok at dagat. Isang tunay na mahusay na pamamaraan ng paglikha. Ang puso ng lahat ay hindi maiwasang manginig nang makita nila ito. Ang numero unong tao sa mundo ay umaayon sa kanyang reputasyon. Ha. Tawa ng baliw si Kiao Zun. Mula ngayon, tatanggo na ako sa Invincible Realm. Ngunit sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, isang sinag ng gininto ang liwanag ang tumago sa pamamaraan ng pagpatay ni Kiao Zun na parang bahaghari na tumatagos sa araw. Ang gintong liwanag ay sumilay sa kalangitan at sa isang kisap mata, napunit nito ang pamamaraan ni Kiao Zun. Mabilis na nawala ang pagkabalisa na naipon sa puso ng lahat. Paglingon nila, nakita nila ang isang binata na nakasuot ng itim na robo mula sa Heaven Gate na humahakbang sa ere at lumapit. Ang numero unong tao. Karapat-dapat ka bang tawaging numero unong tao? Gayunpaman, gaano kakalakas ng loob na bumubulalas ng katarantiduhan dito. Nakakapanghina ng buto ang boses ng binata, ngunit mas napuno ito ng dignidad na nasa kanyang mahinahong boses. Kabanata 1022, Tatlong Suntok. Sa isang kisap mata, nasira niya ang spell ni Kiao Zun. Ang gayong lakas ay hindi maiwasang mabigla ang lahat. Natural na hindi maganda ang ekspresyon ni Kiao Zun. Malamig siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin dito, Ginoo? Wala naman. Hindi lang kita gusto, malamig na sabi ni Qin Yu. Ibinuka ni Kiao Zun ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit si Qin Yu ay naging balgzo ng hangin at dumating sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Bang! 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 Nagtaas siya ng kamay at sumuntok ng 3 beses. Bawat suntok ay dumapo sa lalamunan, dibdib, at tiyan ni Kiao Zun. Ang 3 tila ordinaryong suntok na ito ay talagang nagpaluhod sa mayabang na si Kiao Zun sa lupa. Ang isang hanay ng mga paggalaw ay nakumpleto sa isang iglap. Ang bilis nito ay napakabilis na ang mga tao ay hindi makapag-react sa oras. Wow! Ang bibig ni Kiao Zun ay patuloy na naglalabas ng dugo at asido, at ang kanyang katawan ay pumulupot sa hugis ng hipon. Para siyang nakaramdam ng matinding sakit. Nanlaki ang kanyang mga eyeballs, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na humahaplos sa kanyang lalamunan. Mga ad ng pop future. Ang mga taong nanunood sa paanan ng bundok ay agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Sino itong lalaking nakaitim na damit? Paanong naging mahina si Kiao Zun sa harap niya? Arg! Nadistorbo ang mukha ni Kiao Zun. Naglabasan ng mga asul na ugat sa kanyang noo dahil sa sakit. Sino? Sino ka? Masakit na sabi ni Kiao Zun. Hindi siya sinagot ni Qin Yu. Sa halip, malamig niyang sinabi, naglakas loob kang magsalita ng mayabang sa bundok ng 5 bundok. Iyan lang ba ang mayroon ka? Masyado ka nang pupunta. Dahil doon, muling itinaas ni Kiao Zun ang kanyang palad. Isang banal na liwanag na parang bahaghari ang mabilis na bumaril mula sa kanyang palad. Ang walang katulad na mabigat na bundok at kaharian ng dagat ay naglabas ng libu-libong mga hibla ng banal na kapangyarihan ng dakilang Dao. Ito ay walang kapantay na mabigat at yumanig sa buong lupa, na naging sanhi ng pagdagandong.
Habang iniunat ni Qiaozun ang kanyang palad pasulong, ang kaharian ng bundok at dagat ay umusbong pasulong sa isang kahangahangang paraan. Lumaki ito ng lumaki, parang gusto nitong lunukan si Qinyu sa loob. Nakaharap sa kaharian ng bundok at dagat na naglalaman ng Great Dao, ang ekspresyon ni Qinyu ay walang katulad na kalmado. Itinaas niya ang isang kamay at biglang iwinagayway ang palad. Bang! Isang tunog na nakakasira sa tainga ang umalangaw-ngaw, at ang kaharian ng bundok at dagat ay gumuho sa ilalim ng alon na ito. Yes! Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Baka sa mukha nila ang gulat. Mga ad ng pop future. Nabasag ng isang casual na palad ang lihim na pamamaraan ni Qiaozun. Sino lang ang taong ito? Kailangang malaman ng isa na itong si Qiaozun ay isang martial saint. Siya ang kinatawan ng walang kapantay sa mundo. Sa sandaling ito, ang mukha ni Qiaozun ay puno ng takot. Bilang isang martial saint, natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng antas ng lakas na ito. Ibinuka ni Qiaozun ang kanyang bibig na parang gusto niyang humingi ng awa. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Qinyu ng pagkakataon. Ang mabigat na presyon ay kumalat at agad na idiniin si Qiaozun sa lupa. Tandaan, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan sa iyong susunod na buhay, at huwag kang mabangga sa nguso ng baril. Ang malamig na boses ni Qinyu ay parang hatol ng kamatayan. Sa pagtingin kay Qiaozun na parang ligaw na aso, si Qinyu ay walang kahit katiting na awa sa kanyang puso. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang tumama kay Qiaozun mula sa kamay ni Qinyu na parang lumilipad na kutsilyo. Swoosh! Ang ulo ni Qiaozun at ang namumuong pagkadyos na kapanganakan pa lang ay naputol agad sa dalawa. Bang! Nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, tuluyang nawala ang katawan ni Qiaozun. Nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa ibaba. Walang nag-asam ng ganoong katapusan. Si Qiaozun, na tinatamasa ang magandang kinabukasan kanina lang, ay naging bangkay sa isang kisap mata. Nagkatinginan ang maraming martial artists sa ibaba at masiglang nag-usap. Mga ad ng pop future. Sino ang lalaking nakasuot ng itim? Paano siya naging napakalakas? Ang pagpatay sa isang martial saint ay parang pagpatay ng aso. Hindi kaya ang taong ito ay isang maalamat na makapangyarihan sa lahat? Kevin Gate, anong klaseng organisasyon ito? Bakit hindi ko ito narinig dati? Alam ko, tiyak na si Qiaozun ang nagbubuga ng kalokohan sa kataas-taasang bundok ng Huyo at nagagalit sa mga Diyos. Itong lalaking nakaitim na damit ay ipinadala ng langit. Masiglang nag-usap ang lahat. Tumingin sila kay Qinyu sa tuktok ng bundok at nakaramdam sila ng pagkabalisa. Walang nakakaalam kung ang taong ito ay isang kaaway o isang kaibigan. Siya ba ang susunod na langit na dugong bahaghari na nagdala ng kawalan ng pag-asa? Sa sandaling ito, si Qinyu, na nakatayo sa tuktok ng bundok, ay dahan-daang lumingon. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, inabot ni Qinyu at hinubad ang itim na balabal sa kanyang ulo, dahan-daang inihayag ang kanyang tunay na anyo. Ang manipis na figurang iyon, ang malamig niyang titig, ang kanyang maislan at gwapong mukha na may bakas ng determinasyon, ang bawat bahagi nito ay kakaiba. Ito ay si Qinyu. Siya si Qinyu. Walang nakakaalam kung sino ang unang sumigaw. Paano? Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganoong lakas si Qinyu? Siguradong mali ang iyong nakita, tama. Bush asterisk T, kung hindi iyon si Qinyu, kung gayon sino ito? Siya ang nagbalik. Siya ay malamang na tumuntong sa martial saint realm. Nakatitig ang lahat sa figure ni Qinyu na may walang katulad na pananibik. Gayunpaman, hindi masyadong maganda ang hitsura ng mga martial artist mula sa mystic realm. Nakatayo sila sa gilid at hindi gumawa ng ingay. Gayunpaman, isang matinding pagkabalisa ang nananatili sa kanilang mga puso. Qinyu? Sa wakas nakabalik ka na. Salamat, Mr. Qin, sa pagtayo para sa amin. Inilibot ni Qinyu ang kanyang tingin sa mga martial artist at malamig na sinabi, standing up for you. Bakit ako tatayo para sa iyo? Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na natahimik ang lahat. Bakas ang awkwardness sa mga mukha nila.
Tumingin si Chinyu sa mga tao at sinabing may malamig na tawa, kayong lahat ay dapat na hanapin ang Martial Arts Association sa Jingdo upang manindigan para sa inyong lahat. Kapag natapos ko na ang kailangan kong gawin, aalis agad ako sa Fire Country. Matapos ilabas ang mga salitang iyon, tumalikod si Chinyu at umalis. Kabanata 1023, ang Deklarasyon ng Digmaan. Nagkatinginan ang lahat at hindi alam ang gagawin. Ang balita na si Kiao Zun ay malapit ng maging isang martial saint ay matagal nang kumalat sa buong mundo ng martial arts. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at tumingin sa PhilCloud na nabuo. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Mukhang magtatagumpay si Kiao Zun. Kung magtagumpay siya sa pagiging isang martial saint, tiyak na magiging masamang balita ito para sa atin. Tinagtagal, may balita. Si Kiao Ziyuan ay matagumpay na naging isang martial saint. Inihayag pa niya na siya ang magiging numero 1 tao sa mundo. Bago nag-alala ang maraming martial artist, may isa pang balita. Patay na si Kiao Zun. 3 suntok ang napatay niya. Ang umatake sa kanya ay walang iba kundi si Chinyu, na nawala ng maraming araw. Ang dalawang balita ay tumagal ng wala pang 10 minuto upang malito ang lahat. Napatay ni Chinyu si Kiao Zun ng 3 suntok. Hindi ba ito masyadong F***ing katawa-tawa? Kahit na matagumpay na naging martial saint si Chinyu, imposible para sa kanya na makapatay ng martial saint ng 3 suntok. Tulad ng hinala ng lahat, na-upload na ang isang video. Sa video, lumuhad si Kiao Zun sa paanan ni Chinyu na parang patay na aso. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang divine sense ay naputol na. Si Chinyu, talagang pinatay si Kiao Zun ng 3 suntok. Gaya ng inaasahan kay Chinyu. Pagkatapos niyang maging martial saint, talagang hindi na siya magagapi. Ads by Pop Future. Masyadong malakas, ito ay masyadong malakas. Kahit na ang Star Caesar ng pangalawang Mystic Realm ay maaaring hindi ito magawa. Sa siyam na Pinnacles Mountain, lahat ay labis na nasa sabik habang pinapanood nila ang video. Hahaha. Hindi napigilan ni Chang Mang ang tumawa ng malakas. Tulad ng inaasahan kay Chinyu. Good job. Malungkot ang mukha ni Kung Yun habang sinabi sa mahinang boses, mukhang kailangan din nating magsumikap. Tuldok. Divine Alchemist Pavilion. Pinalaki ni Wan Guqiong ang Pavilion Master na may seryosong ekspresyon. Bahagyang ipinikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata at tuluyang hindi pinansin si Wan Guqiong. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Wan Guqiong. Maraming beses na siyang nakarating sa Divine Alchemist Pavilion, ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan siya. Damn it! Sa wakas, hindi na ito napigilan ni Wan Guqiong. Pinaliktad niya ang mesa sa harapan niya at galit na sinabi, wala akong ginawa sa iyo bilang paggalang kay Yeching. Huwag mong isipin na talagang natatakot ako sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ng Pavilion Master at hindi siya umimik. Sige, pinipilit mo ba ako? Malungkot ang mukha ni Wan Guqiong. Pagkatapos kong gawin sa iyo, tatakas ka. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ni Yeching sa akin. Ads by Pop Future. Pagkatapos niyang magsalita, inilabas ni Wan Guqiong ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko habang siya ay sumusugod patungo sa Pavilion Master. Mahigpit na kumunat ang noo ng Pavilion Master. Akmang tatayo na siya ay may nagtulak sa pinto at pumasok. Sino ang nagpapasok sa iyo? Dahil dito, labis na nagalit si Wan Guqiong. Young Master Wan, natatakot ako na kailangan nating umalis ng mabilis. Malamig na sabi ng Martial Saint ng Pamilya Wan. Sinabi ni Wan Guqiong na may madilim na ekspresyon, umalis. Saan tayo pupunta? Nagpatuloy ang Martial Saint ng Pamilya Wan, si Chinyu ay naging isang Martial Saint at pinatay si Kiao Zun ng 3 suntok. Kung hindi tayo aalis ngayon, natatakot ako na huli na ang lahat. Ang ekspresyon ni Wan Guqiong ay lubhang nagbago nang marinig niya ang mga salitang ito. Kinuha niya ang telepono at pinanood ang video sa takot. Nang makita niya ang napakalakas na lakas ni Chinyu, agad na tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Damn it, nagmura si Wan Guqiong sa kanyang puso. Pinulot niya ang kanyang damit sa lupa at tumalikod para umalis. Bilis, bumalik ka agad sa Mystic Realm, quick.
Puno ng takot ang mukha ni Wan Guqiong, hindi nang ahas na manatili kahit isang sandali. Sa sandaling ito, dinala na ni Qin Yu ang maraming disipulo ng Heaven Gate pabalik sa dating Jade Moon Villa. Ang lugar na ito ay nasira na at sira-sira na at hindi na naayos. Gayunpaman, mayroon pa ring lihim na kaharian dito. Sa makatuwid, ang paggamit ng lugar na ito bilang isang base ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian. Tumira tayo dito pansamantala, sabi ni Qin Yu. Oo, Sect Master. Sabay-sabay na sigaw ng 300 kabalyero. Ang lahat ay gumugol ng ilang oras upang ayusin ang Jade Moon Villa. Ads by Pop Future. Bagamat hindi na ito kasing unlad ng dati, at least nakakapag-accommodate ito ng mga tao. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao upang magdiwang. Si Chiang Mang at ang iba pa ay bumaba rin mula sa Siyam na Pinnacles Mountain upang batiin si Qin Yu. Sa ilang sandali, ang Green Moon Villa ay puno ng mga bisita. Congratulations, Brother Qin, for stepping into the martial saint realm. Tila lumayo si Zhuang Teng mula sa kanyang kalungkutan at ngumiti upang batiin si Qin Yu. Ngayon, si Brother Qin ay nakapasok na sa martial saint realm. Ang mga martial artists sa edad na ito ay maaaring ituring na may ilang sasabihin. Bahagyang napabuntong hininga si Chu Heng. Qin Yu, alam kong ikaw ang unang magiging martial saint. Sa harap ng pagbati ng lahat, tumayo din si Qin Yu at isa-isa silang nagpasalamat. Qin Yu, sino ang mga taong nakaitim na damit sa labas? Naguguluhan na tanong ni Chiang Mang. Sinabi ni Qin Yu, sila ang aking mga disipulo. Mga alagad. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang bahagyang matigilan. Humihingal si Qin Yu bilang pasasalamat at sinabing, sila ay bahagi lamang nila. Ang iba ay naghihintay pa rin ng mga order sa Sheng Kingdom. TSK? SOC. Ang makabuo ng team sa maikling panahon, nakakabilib. Wala iyon. Sa kasalukuyang apela ni Brother Qin, sa tingin ko ay hindi imposibleng palitan niya ang Martial Arts Association ng Jingdo ng isang kaway ng kanyang braso. Iyon mismo ang balak kong gawin, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi napigilan ni Zhuang Teng at ng iba pa na manlaki ang kanilang mga mata. Qin Yu? Nagbibiro lang kami. Huwag mong seryosohin. Tinapik ni Zhuang Teng ang balikat ni Qin Yu. Tama. Ang Martial Arts Association of Jingdo ay malalim ang pinag-ugatan. Hindi magiging madaling palitan sila. Mas magandang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Walang nakakaalam kung ano ang kapangyarihan ng Martial Arts Association ng Jingdo. Ano ang dapat katakutin? Ano ang napakahusay sa Martial Arts Association ng Jingdo? Malamig na ngumuso si Chiang Mang. Kasabay nito, lumakad siya pasulong at sinabing, Qin Yu, kapag inatake mo ang Martial Arts Association ng Jingdo, isama mo ako. Okay, walang problema. Tumango si Qin Yu. Pagkasabi nito, dahan-daang tumayo si Qin Yu mula sa kanyang upuan. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat at malamig na sinabi, ipagkalat ang balita na opisyal na nagdeklara ng digmaan ang Heaven Gate sa Martial Arts Association of Jingdo at sa Second Secret Realm. Kabanata 1024, sa bisperas ng dakilang labanan. Mabilis ba? Sa pagkakataong ito, kahit si Chiang Mang ay hindi maiwasang magulat. Gumisi si Qin Yu, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Napatigil din sa kanilang ginagawa ang maraming bisitang dumating para magdiwang sa malaking bulwagan. Kahit na ang lakas ni Qin Yu ay kitang-kita sa lahat, ang Jingdo Martial Arts Association ay naroon ng napakaraming taon. Sa lahat ng mga taon na ito, sino ang tunay na nanalo laban sa Jingdo Martial Arts Association? Hindi pagmamalabos na sabihin na kahit ang mga awtoridad ay hindi kailanman tunay na gumawa ng hakbang laban sa Jingdo Martial Arts Association. Ang pangalawang Mystic Realm ay simula pa lang. Hindi lang gusto kong patagin ang pangalawang Mystic Realm, gusto ko ring tanggalin ang 8 mas mataas na nasa likod nito. Ang tono ni Qin Yu ay sobrang malamig. Sariwa pa sa kanilang isipan ang mga bagay na ginawa nila kay Yan Rozo. Hindi sila pababayaan ni Qin Yu. Ang balita ay kumalat na parang mga pakpak sa buong mundo ng martial arts. Si Qin Yu ay bumalik.
Pinatay niya ang bagong martial saint, si Qiaozun, sa 3 suntok. Nagdeklara siya ng digmaan sa pangalawang Mystic Realm. Ano? Ang pangalawang Mystic Realm. Ito ba ang pangalawang Mystic Realm ng Martial Arts Association of Jingdo? Damn! Hindi ba ito masyadong mayabang? Siya ay naging isang martial saint, at nagdeklara ng digmaan sa pangalawang Mystic Realm. Talaga bang iniisip niya na ang pangalawang Mystic Realm ay gawa sa putik? Tungkol sa balitang ito, hindi lamang ang mga kasalukuyang martial artist, kundi ang mga alagad ng iba't ibang Great Mystic Realms ay walang katapusang nginisyan. Ads by Pop Future. Talagang mataas ang tingin ng Chinyu na ito sa kanyang sarili. Sa isang bundok at water club sa Jingdo. Nagdeklara ng digmaan sa ikalawang Mystic Realm. Kung gayon hindi ba't ang susunod niyang hakbang ay ang magdeklara ng digmaan sa iba't ibang Great Mystic Realms? Kakapasok lang niya sa Martial Saint Realm, kaya normal lang na medyo mayabang siya. At saka, pinatay niya lang si Qiaozun. Paano kung siya si Qiaozun? Naging Martial Saint lang siya. Malaki ang pagkakaiba niya sa isang matandang Martial Saint. Naalala ko na kailangan lang niya ng isang hampas ng palad para makapatay ng bagong Martial Saint. Hindi ko talaga alam kung paano haantong ang Chinyu na ito. Tuldok. Jingdo, pamilya yan. Tiningnan ni Yan Jinyaw ang balita sa Martial Arts Forum na may malungkot na ekspresyon. Talagang pinayagan ko siyang maging isang hakbang ng mas mabilis, bulong ni Yan Jinyaw sa mahinang boses. Hindi ito ang nagpagalit kay Yan Jinyaw. Ang pinaka-nagalit sa kanya ay na si Chinyu ay tila nakakuha ng mataas na kamay sa bawat aspeto. Hindi alam, hindi lang naging martial saint si Chinyu, nakuha pa niya ang puso ng mga tao. Damn it, he was obvious being suppressed everywhere. How could he one step ahead of me in every aspect? Nakuyam ng mahigpit ang mga kamao ni Yan Jinyaw. Tunay nga, ang mga hindi matalo hanggang mamatay ay magpapalakas lamang sa mga tao. Mukhang kailangan ko ng makalusot sa lalong madaling panahon, sabi ni Yan Jinyaw sa kanyang puso. Tuldok. Sa pangalawang lihim na lugar. Ads by Pop Future. Masasabing maliit na mundo. Bukod sa mga disipulo ng pamilya Go, mayroong maraming ordinaryong mandirigma dito, ngunit walang gaanong tao. Sa gitna ng pangalawang lihim na lugar, sa isang matayog na bulwagan. Isang malakas na lalaki ang tuloy-tuloy na pumasok. Jai Xing? Ano ang problema? Tamad na idinilat ni Gu Zizhen ang kanyang mga mata at casual na nagtanong. Sinabi ni Jai Xing sa malalim na boses, nagdeklara si Chinyu ng digmaan sa pangalawang Mystic Realm. Nang marinig ito, si Gu Zizhen ay natigilan saglit, pagkatapos ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Chinyu. Nagdeklara ng digmaan sa pangalawang Mystic Realm. Hindi maisara ni Gu Zizhen ang kanyang bibig sa pagtawa. Matagal na akong nabuhay, ito ang pinakamalaking biro na narinig ko. Si Jai Xing ay hindi kasing optimistiko ni Gu Zizhen. Sinabi niya sa malalim na boses, si Chinyu ay may magulong katawan, at ang bloodline ng isang Dao Protector ay dumadaloy sa kanyang katawan. Mas mabuting huwag natin siyang maliitin. Si Qiaozun, ang anak ng pamilya Qiao, ay namatay na sa kanyang mga kamay. 3 suntok lang daw ang ginamit ni Chinyu. Ngumisi si Gu Zizhen, Jai Xing, natatakot ka ba? Natatakot sa isang junior, tama ba? Umiling si Jai Xing, hindi ko sinasadya iyon. Kung gayon hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon, malamig na sabi ni Gu Zizhen. Matagal nang gustong tanggalin ng mga nakatataas si Chinyu, ngunit hindi nila mahanap ang pagkakataon. Kung lalapit siya sa akin ngayon, papatayin ko na lang siya. Ads by Pop Future. Sumimangot si Jai Xing at sinabing, sa tingin ko, kailangan mong maghanda. Natatakot akong dumating si Chinyu na handa sa pagkakataong ito. Tama na. Sigaw ni Gu Zizhen. Jai Xing, matagal ka nang nasa Martial Saint Realm. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang pagitan ng Martial Saints? Siya, si Chinyu, ay isa lamang bagong Martial Saint. Paano kung isa siyang fearless genius? Natahimik si Jai Xing. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya sa malalim na boses, na iligtas mo ang aking buhay minsan. Ginamit mo ako ng maayos nitong mga taon. Ililigtas kita kung kinakailangan.
Ikaw. Iligtas mo ako. Ha. Hindi napigilan ni Gu Zizhen na matawa. Ako ay isang peak martial saint. Kailangan ba kita para iligtas ako? Walang ibang sinabi si Jai Xing. Tumalikod siya at naglakad palabas ng main hall. Si Gu Zizhen ay hindi sineseryoso si Qin Yu. Kung hindi dahil sa katotohanan ang pangalawang lihim na kaharian na ito ay walang mga kondisyon para makatuntong sa makapangyarihang kaharian, matagal na sana siyang naging makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling siya ay tumuntong sa makapangyarihang figurang kaharian, siya ay magiging isang makapangyarihang pag-iral na maaaring lumipad sa kalangitan at lumubog sa lupa. Paano siya matatakot kay Qin Yu? Tuldok. Sa sandaling ito, tinitipon ni Qin Yu ang kanyang mga tauhan at naghahanda na tumungo sa unang target, ang One Family Mystic Realm. Matagal nang kinasusuklaman ni Qin Yu ang mga ginawa ni Wan Guqiong. Napatay niya ang hindi mabilang na mga disipulo ng Jade Moonvilla, naglagay ng mga bitag para kay Qin Yu ng maraming beses, at hinaras ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Anuman sa mga krimeng ito ay sapat na upang patayin siya ng 100 ulit. At saka, kinailangan talagang ipakita ni Qin Yu ang kanyang lakas. Bagamat nakapasok na si Qin Yu sa Martial Saint Realm, walang nag-isip na si Qin Yu ay makakalaban sa mga lihim na kaharian na iyon na umiral sa loob ng maraming taon. Ang 1G Secret Realm na ito ay isang kwalipikadong stepping stone. Wan Guqiong, oras na para mamatay ka. Malamig ang mukha ni Qin Yu at may nakitang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Kabanata 1025, patungo sa lihim na kaharian ng pamilyang Wan. Natahimik ang buong martial arts world. Ito ay tila ang kalmado bago ang bagyo, at ito ay lumitaw na kakaiba. Ngayong umaga, nagmaneho si Qin Yu patungo sa Divine Alchemist Pavilion. Mula nang ang napakaraming sinaunang Jade ay nagdulot ng kaguluhang ito, ang Divine Alchemist Pavilion ay nagsimula na ring magpakita ng mga palatandaan ng pagbaba. Kahit na ang mga kasanayan sa alchemy ng master ng pavilion ay walang katulad, hindi pa siya naging isang martial saint, kaya hindi niya nagawang makipagkompetensya sa iba sa panahong ito. Inayos ni Qin Yu ang kanyang mga damit at lumakad patungo sa Divine Alchemist Pavilion. Elder Qin. Habang nasa daan, napansin ng ilang disipulo si Qin Yu at tumakbo sila para batiin siya. Ang mga taong ito ay tinatrato si Qin Yu na parang siya ang kanilang pamilya, at ang kanilang saloobin ay napakainit. Elder Qin, nabalitaan kong nakapasok ka sa Martial Saint Realm at pinatay mo pa si Qiao Zhu ng 3 hampas ng palad. Totoo ba iyon? Noon pa lang, sinabi mo na gusto mong magdeklare ng digmaan sa ikalawang Mystic Realm. Lalaban ka ba talaga? Elder Qin. Pinalibutan ng lahat ang tagiliran ni Qin Yu, walang tigil na nagdaldal. Ngumiti si Qin Yu at isa-isa silang binati. Gayunpaman, napakaraming tao at talagang hindi siya makalayo. Sige, dapat may gagawin si Elder Qin sa oras na ito pagbalik niya. Pilasan mo at gumawa ng paraan. Sa sandaling ito, lumabas ang ikalimang Elder at sinabi. Nang marinig ang mga salita ng ikalimang Elder, ang maraming parmasyutiko ay nag-aatubili na umatras sa gilid. Mga ad ng Pop Future. Salamat, 5th Elder. Yumuko si Qin Yu at sinabi. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mukha ng ikalimang Elder. Medyo pait niyang sinabi, sa katayuan mo ngayon, hindi mo na kailangang yumuko sa akin. Umiling si Qin Yu at sinabing, 5th Elder, not to mention that I am only a martial saint now, even if I step into the Almighty or even the Tribulation Realm in the future, I'm still a junior. Ibinuko ni 5th Elder ang kanyang bibig na parang kinikilig. Nandito ka para hanapin ang Pavilion Master, tama. Pinago ni 5th Elder ang paksa. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, nandito ba siya? Nasa itaas siya, sabi ng ikalimang matanda. Nagkukwentuhan silang dalawa habang naglalakad. Habang nasa daan, bumantong hininga ang ikalimang Elder at sinabing, lalong lumalay ang Wan Guqiong na iyon. Mula sa unang masasamang pananalita hanggang sa huli niyang paghipo, gusto pa niyang Mongol-Onya laban sa Pavilion Master ilang araw na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, kami ay mahina. Naglakas loob kaming magalit, ngunit hindi kami nang ahas na magsalita.
Huwag mag-alala, ang Wangu Qiyong ay hindi na babalik sa hinaharap, sabi ni Qin Yu. Talaga. May bakas ng pagsusumamo sa mga mata ng ikalimang elder. Masiglang tumango si Qin Yu at sinabing, oo, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para hilingin sa Pavilion Master na samahan ako sa lihim na realm ng One Clan. Gusto mo, tila may nahulaan ang ikalimang matanda. Tinakpan niya ang bibig at puno ng kaba ang mukha. Oo, sinabi ko na kapag naging Martial Saint na ako, ang unang gagawin ko ay ang patagin ang Secret Realm ng One Clan. Napakalamig ng tono ng boses ni Qin Yu. Nang marinig ito ng ikalimang elder, hindi niya napigil ang mapangiti at sinabing, hindi ko talaga akalain na lumaki ka ng ganoon. Habang nag-uusap sila, naglakad na ang dalawa papunta sa Pavilion Masters Building. Ikalimang elder, aakyat muna ako. Bati ni Qin Yu sa ikalimang elder. Pagkatapos, sa pag-iling ng kanyang katawan, umakyat siya sa itaas. Mga ad ng Pop Future. Umupo ang Pavilion Master sa gilid ng gusali. Malinaw niyang narinig ang pag-uusap ni Qin Yu at ng ikalimang elder. Pupunta ka ba talaga sa Secret Realm ng Pamilya Wan? Tanong ng Pavilion Master. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat at sinabing, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sinabi ng Pavilion Master sa malalim na boses, kung tutuusin, ang lihim na kaharian ng One Clan ay isang angkan na naipasa sa loob ng maraming taon. Ang gayong angkan ay tiyak na magkakaroon ng matibay na pundasyon upang protektahan ang lihim na kaharian. Huwag mag-alala, sabi ni Qin Yu. Ang kasalukuyang ako ay hindi matatakot sa alinman sa kanilang mga pundasyon. Bagamat kalmado ang tono ni Qin Yu, ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng matinding pagtitiwala. Totoo iyan. Tumawa ang Pavilion Master. Sa mundong ito, hindi ka na magagapi. Sa katunayan, walang makakapidyaw sa iyo. Hindi umimik si Qin Yu, ngunit alam na alam niya sa kanyang puso. Ang landas ng paglilinang ay napakahaba pa rin. Ang Martial Saint ay hindi ang katapusan. Sa lihim na kaharian ng pamilya yan, kahit na makapangyarihang mga tao ay maaari lamang maging mga subordinate. Tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang pagkakaroon pa rin sa mundong ito. Umupo ka. Bahagyang iwinagayway ng Pavilion Master ang kanyang kamay at nahulog ang isang upuan sa harap ni Qin Yu. Magkatapat silang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa nakaraan at kasalukuyan. Medyo mataas ang iyong kasikatan kamakailan. Mukhang iniisip ka nila bilang bagong pinuno, sabi ng Pavilion Master. Umiling si Qin Yu at sinabing, walang silbi. Hindi nila alam ang tunay kong lakas. Ang magagandang mata ng Pavilion Master ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Mga ad ng Pop Future. Pinatay mo si Qiaozu ng 3 suntok. Hindi pa ba iyon sapat para patunayan ang iyong lakas? Nagulat ang Pavilion Master. Humigop ng tsaa si Qin Yu at umiling. Sinubukan kong ipatawag sila upang sumama sa akin upang sakupin ang pangalawang Mystic Realm, ngunit ang epekto ay napakahirap. Iba iyon. Kung tutuusin, ang pangalawang Mystic Realm ay naitatag sa loob ng maraming taon. Matagal na itong nakatanim sa puso ng mga tao, nakangiting sabi ng Pavilion Master. Napangiti si Qin Yu. Sa madaling salita, malinaw na kinasusuklaman nila ang pangalawang Mystic Realm, ngunit hindi sila nang ahas na sundan ako upang labanan. Alinman ay hindi nila ako kinapopootan, o hindi sila naniniwala sa akin. Totoo iyan. Tumango ang Pavilion Master. Kapag pinatag ko ang One Clan Mystic Realm, mag-iiba ang lahat, walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Bamantong hininga ang Pavilion Master bilang pasasalamat at patuloy na nagtanong, kailan mo balak umalis? Bukas, walang pag-aalinlangan na sabi ni Qin Yu. Bukas, pupunta ka sa One Clan Mystic Realm kasama ko. Personal kong papatayin ang Wangu Qiyong sa harap mo. Ang Pavilion Master ay hindi nagpahayag ng napakaraming opinyon tungkol dito. O tama, nasaan si Senior Ziyang Danqing? Hindi ka ba niya sinundan sa Divine Alchemist Pavilion? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Qin Yu. Napangiti ang Pavilion Master at sinabing, nagsasaka siya sa likod ng bundok at plano niyang muling minahan ang mga panggamot. Kailangan kong sabihin, si Ziyang Danqing ay isang mahusay na kamay sa pagmimina ng mga medicinal field.
Hindi napigilan ni Chinyu na ngumiti at sinabing, maganda rin ito. Kahit papaano ay makakasama niya ang pressure ng bodega. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Chinyu at sinabing, hindi na ako mananatili. Pupunta ako at sasunduan ka bukas. Okay. Tumango ang pavilion master. Tuldok. Maaga kinaumagahan. Nagtipon si Chinyu ng 300 disipulo ng sekta ng Qin sa Green Moon Villa at naghanda na magtungo sa lihim na kaharian ng Pamilya Wan. Ang 300 tao ay nakasuot ng itim na damit at puno ng kahangahangang paraan. Lahat, makinig. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa karamihan na parang isang general. Sumunod ka sa akin at sama-samang umalis para patagin ang lihim na lupain ng Pamilya Wan. Kabanata 1026, Paglusob sa Mystic Realm. Sumunod sa likod ni Chinyu ang 300 disipulo na nakasuot ng itim na damit, na handang umalis para sa Wan Family Mystic Realm. Gayunpaman, hindi umalis si Chinyu. Parang may hinihintay siya. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-daang dumating ang isang kotse sa harap ni Chinyu. Nang huminto ang sasakyan, lumabas ang 2 tao. Sila ang Mystery Realm Master na sina Liu at Xinyu, na matagal na nilang hindi nakikita. Sa sandaling nakita ni Xinyu si Chinyu, isang masalimuot na emosyon ang lumitaw sa kanyang puting nyebe na mukha. Naglakad siya palapit kay Chinyu na parang may libu-libong salita na sasabihin. Hindi na kailangang sabihin ito. Alam ko ang lahat. Kinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at pinutol si Xinyu. Ngayon ang oras para sa walang hanggang Jade na magbayad ng halaga. Ang massacre noong araw na iyon ay nag-iwan ng isang lubhang kalunos-lunos na alaala sa puso ni Xinyu. Sa tuwing naiisip niya iyon, kinikilabutan siya. Tumingin si Chinyu sa karamihan at malamig na sinabi, let's go. Karaniwan, magiging napakahirap hanapin ang Mystic Realm. Gayunpaman, nakakalungkot na minsang dinala ng Wan Guqiong si Chinyu sa Wan Family Mystic Realm. Sa oras na iyon, naalala ni Chinyu ang lokasyon ng Wan Family Mystic Realm sa kanyang puso. Ang mga aksyon ng daan-daang tao ay natural na nakakaakit ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Ads by Pop Future. Bilang karagdagan, ang kakaibang kasuotan ni Chinyu at ng iba pa ay naging mas kapansin-pansin sa kanila. Sino ang mga taong ito? Nagsushooting ba sila ng pelikula? Kevin Gate? Ano iyon? Mabilis na kumalat ang balita sa Martial Arts Forum. Ngayon, nagdala si Chinyu ng mahigit 300 tao at nagtungo sa Hilagang Kanluran. Anong ginagawa niya? Sasalakayin ba niya ang pangalawang lihim na kaharian? Imposible. Ang pasukan sa pangalawang Mystic Realm ay nasa Jingdo. Wala talaga ito sa Hilagang Kanluran. Agad na sumunod ang mga abala sa likod ni Chinyu at ng iba pa, lihim na near-record ang mga aksyon ni Chinyu. Hindi sila pinansin ni Chinyu. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at puno ng fighting spirit habang dumiretso siya sa Wan Family Mystic Realm. Habang dumadaan sa Divine Alchemist Pavilion, dinala ni Chinyu ang Pavilion Master. Ang aksyon na ito ay agad na nag-trigger ng espekulasyon. Dinala ni Chinyu ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Mukhang nahulaan ko na ang gagawin niya. Ang lihim na kaharian ng Wan Clan. Wan Guqiong. Tama, minsang pinatay ni Wan Guqiong ang daan-daang tao mula sa Jade Moon Villa at maraming beses na hinaras ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Ang misyon ni Chinyu sa pagkakataong ito ay tiyak na patungo sa lihim na realm ng Wan Clan. Ang lihim na kaharian ng Wan Clan. Iyan ay isang napakalakas na lihim na kaharian. Sinasabi na ang kanilang Wan Clan ang unang humakbang sa kasalukuyang mundo, at sila ang unang nakatutok sa Yan Rozo. Hehe. Dahil sa kadahilanang ito kaya ginawa ni Chinyu ang pag-atake sa Sacred Realm ng Pamilya Wan. May isang magandang palabas na panoorin. Hindi ko talaga alam kung kasing lakas ng naiisip natin si Chinyu. Abangan natin. Ang mga tao ay kumilos sa napakabilis na bilis at dumiretso sa lihim na kaharian ng Pamilya Wan. Ads by Pop Future. Gumamit sila ng iba't ibang paraan ng transportasyon. Matapos ang mahigit 4 na oras, mahigit 300 tao ang nagtipon malapit sa lihim na kaharian ng Pamilya Wan. Tumingin si Chinyu kay Liu at sinabing, Liu,
ikaw na ang baalang magbukas ng Secret Realm ng Pamilya One. Tumango si Liu at naglakad papunta sa entrance ng Secret Realm. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang bakanteng nasa harapan niya. Sa kakayahan ni Liu, hindi mahirap hanapin ang lihim na kaharian na ito. Sa makatuwid, pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa harap ng lahat. Ito ang lugar, sabi ni Liu sa mahinang boses. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagsimula siyang maghanap para sa sekretong susi at ginamit ang sekretong susi na natutunan niya upang subukang buksan ang lihim na kaharian na ito. Ito ay isang mahabang proseso, ngunit si Qingyu ay hindi nagmamadali. Umupo siya sa tuktok ng bundok. Hinihip ng banayad na simoy ng hangin ang kanyang mahabang itim na buhok, na nakatikip sa kanyang mabagsik na mukha. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas. Gaano katagal? Tanong ni Qingyu. Isang bakas ng panghihinayang ang bumungad sa mukha ni Liu. Pinawi niya ang palad niya at umiling. Qingyu, pasensya na. Sa pamamagitan ng sikretong susi sa aking kamay, walang paraan upang mabuksan ang lihim na kaharian na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Qingyu at sinabing, walang paraan para buksan ito. Oo, ang lihim na susi sa lihim na kaharian na ito ay malinaw na naproseso. Ang lihim na susi sa aking kamay ay hindi sapat, sabi ni Liu. Kung ang amo ko, baka kaya niya. Ang iyong master, Jiang Nan. Umiling si Qingyu. Malinaw na huli na para bumalik at hanapin si Jiang Nan ngayon. Ads by Pop Future. Higit pa rito, sa personalidad ni Jiang Nan, maaaring hindi niya kailangang tulungan si Qingyu. Hindi ko na kaya. Kailangan ko bang bumalik? Sabi ni Liu na may mapait na ngiti. Tinitigan ni Qingyu ang kumikislap na liwanag sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang kumurap sa malamig na liwanag. Let me try. Naglakad si Qingyu papunta sa entrance ng Mystic Realm. Ikaw. Baka may control ka rin sa sikretong susi. Medyo nagulat si Liu. Umiling si Qingyu at sinabing, hindi, baka marahas kung durugin ang Mystic Realm na ito. Nang sabihin ang mga salitang ito, hindi maiwasan ni Liu na mabigla. Marahas na basagin buksan ang Mystic Realm. Anong uri ng pamamaraan iyon? Kahit na ang Martial Arts Association ng Jingdo ay hindi pa nasubukan ang pamamaraang ito. Habang si Liu ay nabigla pa, ang kamao ni Qingyu ay kumikinang na may gintong liwanag. Ang liwanag na iyon ay may tuldok na medyo blanko ang kulay, at ito ay lubhang nakasisilaw sa ilalim ng Green Mountains. Ngunit ang mas kaakit-akit ay ang makabundok at makabasag dagat na kapangyarihang nakapaloob sa kamaong iyon. Boom! Ikinuyom ni Qingyu ang kanyang kamao at inihagis ito sa nagniningning na pasukan sa kanyang harapan. Ang ningning na lumitaw sa ibabaw ng pasukan ay agad na nayanig at ito ay parang agos ng hangin na umaagos sa paligid. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Qingyu. Walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang kamay at naghagis ng isa pang suntok. Kung hindi mo ako kayang basagin ng isang suntok, maghahadges ako ng 2 suntok. Maaga o huli, darating ang sandali na hindi mo na kaya, malamig na sabi ni Qingyu. Siya ay isang tao sa kanyang mga salita. Sunod-sunod na suntok ang ibinato niya sa entrance. Ang daloy ng hangin sa pasukan ay talagang nasuri. Parang lumuluwag ang pasukan. Nanlaki ang mga mata ni Liu at napatulala siya. Bilang isang Mystic Realm Master, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kapangahasan na pamamaraan. Ito ang kakayahan ng isang martial saint. Nilunok ni Liu ang kanyang laway at bangulong. Umiling ang Pavilion Master at itinama siya, hindi ito kakayahan ng isang martial saint, ito ay kakayahan ni Qingyu. Kabanata 1027, sinira ang lihim na teritoryo ng Pamilya One. Agad na napatulala si Liu. Ito ang kakayahan ni Qingyu, ngunit hindi ito nangangahulugan na magagawa ito ng lahat ng martial saints. Tuldok-tuldok-tuldok, sa lihim na teritoryo. Si Wan Guqiong ay nag-e-enjoy sa kanyang masasayang araw. Simula nang bumalik siya sa lihim na teritoryo ng Pamilya One, na-relax na niya ang buong katawan at isipan. May mga katulong na naghahain ng masarap na alak at mga masasarap na pagkain, at may mga dilag pa na natutulog sa kama. Napakasaya ng buhay niya.
Kung hindi dahil kay Yan Rozo, bakit kailangan kong umalis sa Mystic Realm? Hindi ba kasiya siya ang mga araw na ito? Tumangala si Wan Guqiong sa gilid ng kama na may masayang ekspresyon. Nakakalungkot na hindi ko nadala sa kama ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Nakaramdam ng awa si Wan Guqiong nang maisip niya si Ji Yuhong. Kung may pagkakataon, tiyak na dadalhin ko ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion sa One Family Mystic Realm. Pagdating ng oras, tingnan natin kung saan siya makakatakbo. Habang iniisip ito ni Wan Guqiong, isang malakas na tunog ang biglang dumating mula sa labas. Boom! Nang marinig ang tunog na ito, nagmamadaling umupo si Wan Guqiong. Anong nangyayari? Malamig na tanong ni Wan Guqiong. Bago pa siya makasagot ay may narinig pang malakas na tunog mula sa labas. Sa pagkakataong ito, gumawa ng malakas na ingay ang buong bahay, at yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Ang lihim na kaharian ng Pamilya Wan ay nasa gulo. Nababahala ang lahat sa biglaang pagbabagong ito. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang napakalaking tunog na ito? Maaaring ang lihim na kaharian ay hindi matatag at malapit ng masira. Tapos doon ba tayo inililibing? Nagdilim ang mukha ni Wan Guqiong habang sumisigaw, tumahimik ka. Anong nangyayari? Ads by Pop Future. Natahimik ang lahat nang makita nila si Wan Guqiong. Tumingin si Wan Guqiong sa katabi niya at sinabing, pumunta ka at tingnan kung ano ang nangyayari. Alamin kung saan nanggaling ang tunog na ito. Yes. Mabilis na tumango ang isang attendant sa tabi niya. Makalipas ang ilang minuto, nagmamadaling tumakbo pabalik ang attendant na ito. Hindi maganda, Young Master Wan. Sa labas, parang may pilit na pumapasok sa Mystic Realm sa labas. Medyo natatakot na sabi ng attendant. Puwersang tumalon sa Mystic Realm. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Wan Guqiong na mapangiti ng paulit-ulit. Marahil si Qin Yu iyon. Napakabilis, nahulaan ni Wan Guqiong kung sino iyon. Sa sandaling ito, isang medyo may edad na lalaki ang dahan-daang lumakad mula sa hindi kalayuan. Nang makita ng lahat ang nasa katanghaliang gulang na ito, lahat sila ay yumoko. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilyang Wan, si Wan Zenggi. Tatay. Bati ni Wan Guqiong kay Wan Zenggi. Bahagyang tumango si Wan Zenggi at malamig na sinabi, ano ang nangyayari? Tatay, natatakot ako na si Qin Yu ay pumipilit na pumasok sa Mystic Realm. Sabi ni Wan Guqiong. Puwersang pumasok sa lihim na kaharian. Hindi mapigilan ni Wan Zenggi na mapangiti habang umiiling. Natatakot ako na si Qin Yu ay nabaliw. Desperado siyang humingi ng tulong. Paano kung naging martial saint siya? Pilit na pumasok sa lihim na kaharian. Isa lang itong panaginip. Nakangiti ring sinabi ni Wan Guqiong, tama. Paano ang isang martial saint ay puwersahang pumasok sa lihim na kaharian? Boom! Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malakas na tunog ang sumambulat. Sa isang sulyap, isang banal na liwanag ang sumabog mula sa direksyon ng exit. Ang liwanag na ito ay nakakalat sa lahat ng direksyon at kumalat sa abot tanaw. Maya-maya pa, sunod-sunod na tunog ang maririnig. Ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilyang Wan ay nagbago ng magkasabay. Namumula ang mukha ni Wan Guqiong. Ads by Pop Future. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang braso ni Wan Zenggi at sinabi sa nanginginig na boses, Tatay. Tatay, hindi naman talaga siya mapipilitang pumasok, di ba? Ano ba ang kinatatakutan mo? Ulalas ni Wan Zenggi. Huwag na nating pag-usapan kung may kakayahan ba siya o wala. Paano kung nakapasok siya? Sa tingin ba niya ay gawa sa putik ang pamilya Wan natin? How dare a mere martial saint act rashly? Sa mga salita ni Wan Zenggi, malinaw na gumaan ang loob ni Wan Guqiong. Go! Set up the first line of defense. Kung talagang pumapasok siya, patayin siya ng walang awa. Malamig na sabi ni Wan Zenggi. Tuldok tuldok tuldok. Sa pasukan, ang mga piraso ng espasyo ay nabasag na parang salamin. Matapos makapasok sa pasukan, ito ang lihim na kaharian ng pamilya Wan. Hindi napigilan ni Liu ang huminga ng malamig nang makita ang eksenang ito. Sa totoo lang, talagang sinira niya ito ng pilit.
Mayroon bang paraan upang buksan ang lihim na kaharian sa pamamagitan ng paggamit ng kamao ng isa? Bilang isang Secret Realm Master, ito ay simpleng, hindi naririnig. Ang lihim na kaharian ay si So lamang, malamig na sabi ni Chin Yu. Lumingon siya para tingnan ang mga disipulo ng Heaven Gate at malamig na sinabi, lahat, makinig. Sumunod ka sa akin at sisirain natin ang Mystic Realm ng Pamilya Wan. Sir, alin ang Mystic Realm ng Pamilya Wan? Sabay-sabay silang sumigaw, at nakakabingi ang kanilang mga boses. Lalong tulala ang mga mandirigmang nagtatago sa di kalayuan. Siya, tila binuksan ang Mystic Realm ng Pamilya Wan gamit ang kanyang kamao. Pervert, masyadong pervert ito. Kung ito ay kakalat, natatakot akong walang maniniwala. Buti na lang at maaga akong kumuha ng litrato. Terena, bilasan mo at sundan mo siya. Pinangunahan ni Chin Yu ang lahat at si Strode sa lihim na kaharian. Ang pasukan ng lihim na kaharian ay nasira na, at sino man ay maaaring makapasok sa kalooban. Ads by Pop Future. Matapos pangunahan ni Chin Yu ang lahat sa lihim na kaharian ng pamilyang Wan, ang mga nakapaligid na martial artist ay nagmamadaling sumunod. 300 tao ang pumasok sa lihim na kaharian ng pamilya Wan. Naglakad si Chin Yu sa harapan at lumakad pasulong. Hindi nagtagal, nakita niya ang tinatawag na first line of defense. Mahigit 10 tao ang kumokontrol sa isang pormasayo ng sabay-sabay. Ang pormasayo na ito ay tila isang spatial barrier, na naglalabas ng siksik na chi. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Chin Yu na malamig na huminga. Ang kanyang dalawang kamao ay gumuhit ng arko sa hangin, at pagkatapos ay biglang sumuntok patungo sa spatial barrier. Boom! Ang gininto ang liwanag ay sumilay sa kalangitan, at sa isang iglap, ang hangin at mga ulap ay lumundag. Ang gininto ang liwanag ay lumundag, at ang gayong aura ay yumanig sa buong panloob na chi. Ang 12-dosenang mga tao na namamahala sa pagkontrol sa hadlang ay agad na napasuko ng aura na ito, at ang kanilang mga mukha ay hindi maiwasang kumislap sa takot. Boom! Sa ilalim ng suntok na ito, direktang sumabog ang spatial barrier. At ang 12-dosenang mga tao ay agad na nayanig sa isang madugong ambon. Nang walang hadlang upang pigilan sila, ang lihim na kaharian ng pamilya Wan ay parang tupa na naghihintay na katayin. Makinig ang lahat. Ang maglakas loob na lumaban ay papatayin ng walang awa. Malamig na sabi ni Chin Yu. Oo. Ang 300 tao ay parang mga thugs habang sila ay sumugod sa lihim na kaharian ng pamilya Wan. Mabilis na inutusan ni Wan Zenggi ang kanyang mga nasasakupan na mag-set up ng sunod-sunod na block sa daanan ni Chin Yu at ng iba pa. Clan Leader? Grabe. Nasira na ang second line of defense natin. Clan Leader? Ang ikatlong linya ng depensa na itinayo natin ay nabasag din. Leader ng angkan. Habang ang mga linya ng depensa ay nagkawatak-watek, ang ekspresyon ni Wan Zenggi ay lalong naging hindi magandang tingnan. Mabilis siyang gumawa ng desisyon at tinipon ang lahat ng martial saints ng Wan Clan para salubungin ang pagdating ni Chin Yu. Gayunpaman, labis na hindi mapalagay si Wan Guqiong. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na pakiramdam ng panganib. Sa ilalim ng ganitong pakiramdam ng panganib, talagang binalak ni Wan Guqiong na talikuran ang lihim na kaharian ng Wan Clan at tumakas. Gayunpaman, nang siya ay aalis na, ang espasyo sa kanyang harapan ay biglang na-distort. Ang spatial barrier na iyon ay parang hola, na humaharang sa kanyang dinadaanan. Gusto mong umalis? Sa tingin mo makakaalis ka? Lumingon siya at nakita si Chin Yu na naglalakad pataas. Kabanata 1028, nag-iisang lumalaban sa 5 martial saints. Gaano man kalaki ang pagsisikap ni Wan Guqiong, hindi niya nagawang iling ang espasyong ito kahit kaunti. Lumingon siya at tumingin kay Chin Yu na may mukha na kasing puti ng papel. Si Wan Zenggi, na nakatayo sa harap niya, ay mukhang mas kalmado. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan. Sa wakas ay nakilala na rin kita ngayon. Si Chin Yu? Gayunpaman, ay nagsabi na may malungkot na mukha, ikaw old thing, ganito ba ang paraan ng pag-aaral mo sa iyong anak? Alam mo ba ang iyong mga kasalanan sa hindi pagtuturo sa iyong ama?
Ibinuko niya ang kanyang bibig at binigyan si Wan Zenggi ng isang pagpapakita ng lakas. Dahil dito, ang orihinal na mainit na ekspresyon ni Wan Zenggi ay nanlamig sa kanyang mukha. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at ikinulong ang kanyang mga kamay, sinabing, tama ka. Kasalanan ko talaga kung hindi ko muna siya madisiplina. Siguradong dinidisiplina ko siya sa hinaharap. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto saglit si Wan Zenggi at nakaangiting sinabi, walang malalim na awayan sa pagitan natin. Hindi na natin kailangang lumaban sa isa't isa. F***CQ. Sa tingin mo ba pumunta ako dito ngayon para makipag-usap sa iyo tungkol sa mga usapin ng pamilya? Sabi ni Qin Yu na may malamig na mukha. Kinagat ni Wan Zenggi ang kanyang mga ngipin at sinabing, Qin Yu, bakit hindi tayo umupo at mag-usap ng mabuti? May puwang pa para sa negosasyon. Tok. Nanlamig ang mukha ni Qin Yu habang malamig na sinabi, napatay ng Wan Guqiong ang napakaraming tao sa Green Moon Villa. Paano tayo mag-uusap? Sino ang mananagot sa pagkamatay ng mga inosenteng tao? Napangiti si Wan Zenggi at sinabing, makakabawi ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Bahala ka. Ano ang maibabalik mo sa akin? Gumisi si Qin Yu. Ano man ang mayroon ka, ang Wan Guqiong at ikaw ay dapat mamatay ngayon. Nanlamig ang mukha ni Wan Zenggi. Ads by Pop Future. Kaya walang dapat pag-usapan. Pinaikit ni Wan Zenggi ang kanyang mga mata at sinabing, cut the crap. Kung papatayin mo ang Wan Guqiong ngayon at pagkatapos ay papatayin ang iyong sarili, may pagkakataon pa. How dare you? Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Sigaw ni Wan Zenggi. Habang nagsasalita siya, 4 na tao ang lumapit sa kanya. Ang 4 na taong ito ay pawang mga martial saints at sila rin ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng pamilyang Wan. Ang kanilang lakas ay hindi maarap. Ikaw ay isa lamang martial saint. Paano mo matatalo kaming 5? Malamig na sabi ni Wan Zenggi. Ang tingin ni Qin Yu ay dahan-daang lumipad sa mga taong ito. Pagkatapos, ngumisi siya at sinabing, 5 walang kabuluhan. Walang kwenta. Anak, ano ang sinabi mo? Agad nitong ikinagalit ang 4 na dakilang tagapagtanggol. Malamig na sinabi ni Wan Zenggi, isang batang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Dahil iyon ang kaso, kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang galang. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na sumabog ang katawan ng 5 tao sa lakas ng isang martial saint. Ang aura na ito ay kumalat, at ang pinakamataas na presyon ay parang isang itim na ulap, na nagpapahirap sa mga tao na makapasok sa panloob na chi. Ito ay isang mahusay na labanan sa pagitan ng mga martial saint. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring lumahok dito. Sa makatuwid, hindi nila malay na umatras, nag-iwan ng malaking espasyo. Hinarap ni Qin Yu ang 5 martial saints, ngunit walang kahit katiting na bahid ng gulat sa kanyang mukha. Ang kanyang kalmado at maayos na mukha ay nagpabagabag sa mga tao. Sinabi ni Wan Zenggi sa malalim na boses, tatanungin kita sa huling pagkakataon, kailangan mo bang tumayo? Gumisi si Qin Yu at itinulak ang kanyang palad pasulong. Ang watawat ng pamilya na itinayo sa lihim na kaharian ng pamilyang Wan ay nasira kaagad. Bagamat wala siyang sinabi, halatang halata ang kanyang kahulugan. Sinabi ni Wan Zenggi na may madilim na mukha, 4 na dakilang tagapagtanggol, makinig sa aking mga utos. Sumunod ka sa akin at patayin ang Qin Yu na ito. Ads by Pop Future. Yes. Sabay-sabay na humakbang ang 4. Hindi na ito napigilan ng dakilang tagapagtanggol. Nagkusa siyang umatake at itinaas ang kanyang kamay para magpakawala ng isang mahusay na pamamaraan ng pagpatay. Nabuo ang mga marka sa palad ng dakilang tagapagtanggol, at isang malawak na karagatan ang lumitaw sa likuran niya. Ang karagatan ay tila corporeal. Nagdala ito ng dagindong na naglalaman ng banal na kapangyarihan habang umaaligid ito sa hangin at umaalog. Tuksay ng lahat ng bagay na may buhay. Pilit na umungal ang dakilang tagapagtanggol habang hinahampas niya ang kanyang palad pasulong. Kumalaw din ang malawak na karagatan na nakasabit sa kanyang ulo. Lumipad ito patungo sa karagatan at agad na naging isang banal na dragon ng baha na lumabas sa tubig. Tinuntok nito si Qin Yu ng isang roar.
Ang insect seal technique ay hindi dapat banggitin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Pinadulas niya ang kanyang kamay at agad na lumitaw ang isang gintong kamao. Isang nanginginig na banal na kapangyarihan ang natipon sa kamao ni Chinyu. Ang araw at buwan na tila bumaba mula sa langit ay tila magpapasingaw sa malawak na karagatan, ngunit ito rin ay tila malapit ng basagin ang ulo ng banal na baha ng dragon. Boom! Ang Golden Fist ay naglalaman ng isang hindi magagapi na lakas at agad na nabasag ang banal na dragon na baha. Ang banal na baha ng dragon ay nabasag sa mga piraso. Tungkol naman sa dakilang tagapagtanggol, nakaranas siya ng backlash. Napaatras siya ng ilang hakbang bago niya pinatatag ang katawan niya. Ang batang ito ay hindi madaling pakitunguhan. Ang mukha ng dakilang tagapagtanggol ay namutla habang ang isang seryosong ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang iba pang mga tagapagtanggol ay hindi umimik, at si Wan Zhengi ay lubhang hindi mapakali. Ang teknik na ngayon lang ay ang sikat na ultimate skill ng Great Protector, ngunit nabasag ito ng suntok ni Chinyu. Ito ay sapat na upang ipakita na ang agwat ng lakas sa pagitan nilang dalawa ay mas malaki kaysa sa kanilang naisip. Ads by Pop Future. Kayong lahat, sama-samang umatake, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandali ng buhay at kamatayan, wala na silang pakialam sa pagiging patas at mukha. Nagkatinginan ang iilan sa kanila at sabay-sabay na umatake, sunod-sunod na pinalabas ang kanilang mahusay na pamamaraan ng pagpatay. Sa isang iglap, ang mga sinag ng liwanag ay tumama sa kalangitan at ang aura na kanilang ibinubuga ay yumanig sa buong Mystic Realm hanggang sa puntong ito ay dumagundong. Ang mga pamamaraan ng pagpatay na ito ay tila nakikipagkompetensya sa araw at buwan para sa ningning. Anumang tipak ng panloob na chi na ibinubugo mula sa kanila ay sapat na upang lipulin ang kaluluwa ng isang tao. Ang ilang mga sinag ng liwanag na bumaril sa kalangitan ay nagmula sa iba't ibang direksyon tulad ng isang hindi matatakasan na lambat na nakakulong kay Chinyu sa loob. Slash! Si Wan Zhengi ay umungal ng malakas. Biglang umusad ang palad niya. Sabay-sabay na ginamit ng apat na dakilang tagapagtanggol ang kanilang banal na kapangyarihan, na para bang pinaplano nilang patayin si Chinyu sa loob. Sa ilalim ng pamamaraang ito, kahit na ang isang makapangyarihang tao ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Patay ka! Anggol si Wan Zhengi. Ang mga sinag ng liwanag ay parang matalas na talim habang nilalaslas nila si Chinyu, na nakakulong sa kanya sa loob. Saglit, ang lugar na iyon ng kalawakan ay nakabuo ng isang puyo ng tubig na umiikot ng husto. Ang puso ng bawat isa ay nasa kanilang mga lalamunan. Ang napakahusay na pamamaraan ng pagpatay ay hindi pa naririnig. Boom! Ngunit sa sandaling ito, isang tunog ang sumabog mula sa gitna ng vortex. Ang gintong liwanag na kasing laki ng isang butil ng bigas ay mabilis na lumawak. Sa isang kisap mata, ang gintong liwanag ay tumakip sa araw at buwan at pumutok. Ang mahusay na pamamaraan ng pagpatay na pinakawalan nilang 5 sa parehong oras ay nabasag sa alabok sa sandaling ito. Sunod-sunod na umatras si Wan Zhengi at ang iba pa nang lumitaw ang maputlang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa isang sulyap, nakikita lang nila si Chinyu na nakatayo roon nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Tanging ang kanyang katawan lamang ang naglalabas ng gintong liwanag. Ang Chinyu na ito ay hindi kumilos. Sa madaling salita, ginamit niya ang sarili niyang aura para basagin ang mahusay na pamamaraan ng pagpatay sa 5 martial saints. Kabanata 1029, Lihim na pamamaraan ng pamilya Wan. Batay lang sa sarili niyang aura, napailing na siya sa mga pamamaraan ng pagpatay sa 5 martial saints. Hindi ba ito masyadong exaggerated? Paano ito nangyari? May bakas ng takot ang lumitaw sa stern face ni Wan Zhengi. Ang ilang tagapagtanggol ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Tumayo si Chinyu sa hindi kalayuan at malamig na tumingin sa mga taong ito. Bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, masyadong mahina ang lihim na kaharian ng pamilya Wan. Gayunpaman, binaygo ako ng 5 early-stage martial saints. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na ikinahihiya ang pamilya ng Wan. Ang dating walang katulad na mayabang na pamilyang Wan ay nahulog na ngayon sa ganoong sitwasyon. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari.
Ito ay napakabilis na ito ay hindi ka panipaniwala. Huwag masyadong mayabang. Malakas na sigaw ni Wan Zengyi. Iniunat niya ang kanyang kamay, at isang puting lotus na bulaklak ang lumutang patungo kay Qin Yu. Ang bulaklak na lotus na ito ay hindi lamang isang pamamaraan, naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Ito ay tila isang panloob na chi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Bahagyang nanginig ang kanyang mga paa, at mabilis na kumalat ang isang gintong panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay pumulupot kay Qin Yu at gumalaw sa kanyang isip. Sa hindi kalayuan, hindi napigilan ng Pavilion Master na matigilan. Hindi ba ito ang kanyang sariling pamamaraan? Kailan ito natutunan ni Qin Yu? Ads by Pop Future. Ang lotus flower ni Wan Zengyi ay patuloy na lumutang patungo sa Qin Yu. Sa isang pag-iisip, dalawang malalaking gininto ang kamay ang nakasabit sa likod ni Qin Yu. Inabot ng malalaking kamay at pilit na hinawakan ang maraming bulaklak ng lotus sa pagitan ng kanyang mga palad. Sumabog ang bulaklak ng lotus sa gitna ng dalawang gintong palad. Ang lotus flower, na orihinal na may mapanirang kapangyarihan, ay gumawa ng isang nakakatawang tunog na parang umuutot. Ito. Mariing kinusot ni Wan Zengyi ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Mayroon ka bang ibang galaw? Kung hindi, maaari kang mamatay, malamig na sabi ni Qin Yu. Bago pa sila makasagot, inabot na ng dalawang malalaking kamay sa likod ni Qin Yu. Isang napakatinding pressure ang agad na kumalat. Masyadong malakas ang kapangyarihang nakapaloob sa dalawang malalaking kamay. Kahit na sinubukan ng 5 tao ang kanilang makakaya upang labanan, sila ay madudurog pa rin sa mga piraso. Habang pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, biglang tumaas ang kapangyarihan ng malalaking kamay. Bang! 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 4 na magkahiwalay na palad ang tumama sa katawan ng 4 na tagapagtanggol mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang 4 na martial saints na ito ay agad na nabasag sa meat paste. Ang kanilang buhay at banal na kahulugan ay nagkapira-piraso sa ilalim ng palad na ito. Ads by Pop Future. Sa isang kisap mata, 4 na martial saints ang namatay dahil sa cultivation technique. Higit sa lahat, si Qin Yu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Ang maraming martial artist na nagtatago sa malayo at nanunood ay sumipsip ng malamig na hangin. Ang lakas ni Qin Yu ay malinaw na lumampas sa kanilang imahinasyon. Ang 4 na martial saint na ito ay namatay na parang mga clown sa harap niya. Tatay, ano? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Medyo gulat na sabi ni Wan Guqiong. Hindi kumibo si Wan Zengyi. Malungkot at hindi sigurado ang mukha niya. Ilabas ang pundasyon ng iyong pamilyang Wan. Kung hindi, walang pagkakataon, malamig na sabi ni Qin Yu. Bilang isang lihim na kaharian na umiral sa loob ng maraming taon, natural na mayroon itong sariling mga trompeta. Huminga ng malalim si Wan Zengyi at sinabing, napatay mo na ang 4 sa aking martial saints. Kahit na gusto mong magbulalas, dapat ginawa mo na. Kailangan mo ba talagang patayin silang lahat? Malamig na sinabi ni Qin Yu, kung humingi ka ng awa kanina, pinatay ko lang sana kayo at ang Wan Guqiong. Gayunpaman, pinalampas mo ang pagkakataon. Kaya, wala ni isang miyembro ng pamilyang Wan ang naiwang buhay. Mabuti. Masyadong malayo ang mayayabang na brat na ito. Hahayaan kitang masaksihan ang lihim na pamamaraan ng aking Wan family. Kasabay nito, ikinawin ni Wan Zengyi ang kanyang kamay, at nahulog sa kanyang kamay ang isang itim na oil lamp. Pinuhay niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan at sinindihan ang apoy, pinasindi ang oil lamp. Ang itim na enerhiya ay nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. At nalabas ang wisps ng divine sense ni Wan Zengyi. Ads by Pop Future. Hindi nagtagal, isang malaking imahe ng multo ang namuo sa oil lamp. Ito ay malinaw na nasa anyo ng isang masamang multo, ngunit naglalaman ito ng isang hindi masisira na banal na kapangyarihan na naging dahilan upang ang mga tao ay hindi mapaglabanan ang pagsamba dito. Anong nangyayari? Parang nawalan ng kontrol ang mga paa ko. Ayokong lumuhod. Ang hindi mabilang na mga paa ng tao ay nanlalambot habang nakaluhod sa lupa. What bullsh***T? Malamig na ngumuso si Qin Yu.
Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang sumilay sa hangin. Ang banal na kapangyarihang nananatili sa puso ng lahat ay agad na naglaho. Ang estatwa ng multo sa di kalayuan ay nakasabit pa rin sa itaas ng oil lamp. At ang divine sense ni Wan Zhengi ay tila gustong sumanib sa ghost statue na ito. Mukhang pamilyar ang spell na ito. Naaalala ko na hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan nito, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Hindi, parang iba. Itong ghost statue parang may pinapatawag. Tulad ng hula ni Qin Yu, ibinoka ng ghost statue ang bibig nito at naglabas ng ungol. Malamig na sinabi ni Wan Zhengi, Qin Yu, ito ay isang panloob na artifact ng Qi na ipinasa mula sa aking mga ninuno. Ito ay may aura ng isang tunay na Diyos. At ang estatwa ng multo sa likod ko ay mula sa Nine Serenities Hell. Naglalaman ito ng tunay na kapangyarihan ng isang Diyos. Bahagyang kumunot ang noo ni Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, talaga bang umiiral ang siyam na serenities na impyerno? Lagi kong iniisip na ito ay peke. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ito ay may katuturan. Kung walang Nine Serenities Hell, saan napunta ang divine sense? Wuwo. Palakas ng palakas ang tunog ng wuwo, at ang lihim na kaharian ng pamilya Wan ay nagsimulang magpakita ng kakaibang kababalaghan. Pinawi ng maitim na ulap ang kalangitan at ang araw, at ang buong mundo ay tila nahulog sa kadiliman. Sunod-sunod, ang mga oil lamp ay lumutang sa lahat ng direksyon, na nagdadala ng mahinang sinag ng liwanag. Ang buong lihim na kaharian ng pamilya Wan ay parang totoong impyerno. Dumagundong. Sa susunod na segundo, nagsimulang lumubog ang earth, at nagsimulang gumuho ang langit, na para bang ang buong lihim na kaharian ay nahulog sa impyerno. Kabanata 1030, pinapatay ang mga Diyos sa galit. Walang tigil na yumanig ang buong espasyo, at ang mga tao sa kanilang paligid ay nahulog sa matinding takot. Ang biglaang pagbabagong ito sa kapaligiran ay nagdulot ng takot na harapin ang kamangmangan. Ang mga paa ni Qin Yu ay nanginginig din ng walang tigil. Ang kanyang katawan ay nanginginig kasabay nito, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng labis na pagbabago-bago. Ang lahat ng takot ay nagmula sa kawalan ng lakas. Kapag ang isa ay sapat na ang lakas, hindi na kailangang matakot sa anuman. Tumingin siya sa paligid. Nagniningning pa rin ang berdeng oil lamp. Parang may lumalabas sa ilalim ng lupa. At ang lahat ng ito ay dahil sa higanteng estatwa ng multo sa kanyang harapan. Ano ang bagay na ito? Bahagyang kumunot ang noo ni Qin Yu. Biglang bumuka ng bahagya ang bibig ng higanteng estatwa ng aswang sa hindi kalayuan. Ang dagwang bibig ay nagbuga ng mga alon ng mabahong panloob na Qi. Netherworld. Holy Region. Ang estatwa ng multo ay nagpakawala ng dagindong, at pagkatapos ay lumitaw ang mga hanay ng mga nakabaluti na kalansay mula sa lupa. Ang mga kalansay na ito ay parang isang mahusay na sinanay at makapangyarihang hukbo. Hawak nila ang mga sinaunang armas sa kanilang mga kamay, at sa maayos na mga hakbang, lumitaw ang mga hanay ng mga kalansay sa lupa. Ano? Ano ito? Ghost. Ghost. Patay na ba tayong lahat? Ayokong mamatay sa sobrang gulo. Nagsimulang magpanik ang lahat. Hindi nila ito masisisi, dahil ang eksena sa kanilang paligid ay napakahawig sa impyerno. Ang pinakamahalaga, ang banal na kapangyarihan na nagmula sa estatwa ng multo ay nagpang-inig sa mga tao. Ads by Pop Future. Ito ay malinaw na isang estatwa ng multo, ngunit ito ay mukhang isang Diyos. Ang pagharap sa isang Diyos, hindi banggitin ang pakikipaglaban, kahit na ang kaunting kawalan ng paggalang ay mahirap. Nang makitang isa-isang lumuhad ang mga disipulo sa paligid niya, naging solemn na ang mukha ni Qin Yu. Ang pamamaraan na ito ay katulad ng kapangyarihan ng pananampalataya ng mga kanluraning sekta, sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Kakaiba, kahit na nararamdaman ni Qin Yu ang banal na kapangyarihan, wala siyang balak na lumuhad. Mortal, bakit hindi ka yumuko kapag nakita mo ang Diyos? Ang malaking estatwa ng multo ay nagpakawala ng isang solemna at malakas na tunog. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo upang tingnan ang estatwa ng multo at malamig na sinabi, ano sa palagay mo? Bakit ako yuyuko sa iyo? How dare you?
Nang marinig ang mga walang galang na salita ni Chinyu, ang estatwa ng multo ay agad na nagpakawala ng nakakabinging tunog. Kasabay nito, biglang gumalaw ang isang kalansay. Hinawakan niya ang broadsword ng Verdugo sa kanyang kamay at naglakad sa harap ng isang disipulo ni Qin. Ang alagad ay nakaluhod sa lupa at nanginginig. Gusto niyang bumangon, ngunit ang takot sa kanyang puso ay hindi niya magawang tumayo. Kaagad pagkatapos, iwinagayway ng kalansay ang broadsword ng Verdugo at nilaslas patungo sa leeg ng disipulo. Sa isang tunog, ang ulo ay direktang pinutol. Itinaas ng balangkas ang palad nito at hinigop ang divine sense ng disciple sa katawan nito. Nang makita ang eksenang ito, ang mga disipulo na natakot na agad ay nadama na parang nawalan sila ng mga magulang. Natatakot ako na nahulog talaga kami sa impyerno. Ito ay isang pagbitay, ito ay isang Verdugo mula sa impyerno. Ads by Pop Future. Medyo pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Akala niya noong una ay walang anumang pinsala sa labanang ito, ngunit hindi niya inaasahan na mamamatay pa rin ang isa sa kanyang mga disipulo. Ang kalansay ng Verdugo ay may hawak na malaking sable sa kanyang kamay at naglakad patungo sa isa pang disipulo. Ikinawi niya ang malaking sable sa kanyang kamay sa himpapawid, at pagkatapos ay walang awa niyang nilaslas patungo sa leeg ng pangalawang disipulo. Sa sandaling ito, humakbang si Chinyu at ibinaba ang kanyang kamao patungo sa skeleton ng Verdugo. Ang suntok na ito ay naglalaman ng walang limitasyong lakas, at agad na nabasag ang balangkas ng Verdugo sa mga piraso. Ang lakas ng loob mo, mortal. Ang estatwa ng multo ay tila nagalit sa ginawa ni Chinyu. Maglakas loob kang suwayan ng mga Diyos, ipagkakanulo kita at ipapadala kita sa 18 antas ng impyerno. Paulit-ulit na umuungal ang estatwa ng aswang. Gumisi si Chinyu, ipadala mo ako sa impyerno. Bago iyon, ibabalik muna kita. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Chinyu patungo sa malaking estatwa ng multo. Ang kanyang mga paa ay nanginginig at ang kanyang malakarero na kamao ay may dalang gumugulong na lakas habang ito ay walang awa na humampas patungo sa estatwa ng aswang. Sa sandaling ito, bumuka ang bibig ng estatwa ng aswang. Mabilis na lumaki ang bibig nito, na para bang naging malaking pinto. At ang katawan ni Chinyu ay direktang bumaon sa kanyang dagwang bibig. Mas sobrang kumpiyansa na mortal, pagkatapos lamunin si Chinyu, nanlaki ang mga mata ng ghost statue sa galit habang nakatingin sa maraming mga disipulo sa Heaven Gate na naroroon. Tapos na. Maging ang sect master ay hindi pa niya nilalamon. Malamang isa talaga siyang Diyos mula sa impyerno. Nagkaroon tayo ng malaking problema sa pagkakataong ito. Ayokong pumunta sa impyerno. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Gayunpaman, ang estatwa ng multo na ito ay walang damdamin, kaya paano ito mag-aalaga sa kanilang paghingi ng awa? Ibinuka ng estatwa ng multo ang malaking bibig nito, at muling bumukas ang malaking pinto, handang lumunin ang lahat sa loob. Ads by Pop Future. Gayunpaman, sa sandaling ibuka nito ang bibig, mabilis na lumabas si Chinyu sa bibig. Sa pagtingin sa estatwa ng multo sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Matapos makapasok sa kanyang katawan, si Chinyu ay tila nahulog sa ibang mundo. Kahit paano ibinaba ni Chinyu ang kanyang kamao, ito ay madudurog sa kawalan. Ang estatwa ba ng multo na ito ay talagang isang Diyos mula sa impyerno. Sa sandaling ito, maging si Chinyu ay nagsimulang mag-alinlangan. Matapos lamunin sa kanyang tiyan, ang katawan ni Chinyu ay tila babagsak sa ibang mundo. Ang kanyang katawan ay mabilis na lumulubog, at ang kanyang paligid ay walang laman. Bagamat iba ito sa maalamat na impyerno, naroon pa rin ang matinding takot sa kanyang puso. Maaaring ito ay talagang isang Diyos na tinawag sa pamamagitan ng ilang uri ng pamamaraan. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya sa isang disipulo sa likuran niya at malamig na sinabi, "Tumayo ka." Ang mga kalansay na ito ay wala pang lakas sa pakikipaglaban. Bakit sila nakaluhod sa lupa? Gate Master, hindi talaga ako makatayo, takot na sabi ng disipulo. Parang may pumipindot sa puso ko. Takot, respeto, takot. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba na parang may nahulaan siya.
Naiintindihan ko. Malamig na tumawa si Chinyu. Tumingin siya sa estatwa ng multo sa harap niya at sumigaw, Diyos ka talaga. Aminado ako, pero wala kang lakas sa pakikipaglaban, di ba? Ang lakas ng loob mo, mortal. Hindi pinansin ng estatwa ng multo ang mga salita ni Chinyu at nagpatuloy sa pagsigaw. Ngumisi si Chinyu, dapat kang umasa sa kapangyarihan ng isang Diyos, o sa isang aura. Ang ganitong uri ng aura ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Hindi nila maiisip na lumaban, at pagkatapos ay magiging karne sila para sa katayan. Sa madaling salita, kung hindi ako natatakot sa iyo, kung hindi ako natatakot sa isang Diyos, wala kang magagawa sa akin, di ba? Ang mga mata ng estatwa ng multo ay kasing laki ng mga kampanang tanso, ngunit hindi ito umimik. Hindi maiwasan ni Chinyu na mag-isip ng isang pangungusap. Kung naniniwala ka, mayroon ka nito. Kung hindi ka naniniwala, wala ka nito. Marahil ito ay ang parehong prinsipyo. Hanggat hindi ka natatakot, hindi ka kayang saktan ng mga multo at Diyos. Diyos ka man o masamang multo, hahayaan kitang matikman ang aking kamao ngayon. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan.